Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga ah, dumalo sa online cascading po ng ating BPSU Galing at Dangal Award or ang BPSU God Award, no. So ang ating pong online cascading ay ginagawa po natin upang maipaliwanag po, no, sa mga miyembro po ng ating pamantasan ano-ano ba yung laman, yung mga pertinent, no, na provisions ng ating pong board approved God Award, no, na nasusulat sa corresponding policy manual nito. So bakit merong God Award, no? Bakit kailangan natin magbuo ng God Award? Ito po ay naka-angkla doon po sa malalim na commitment, no, ng ating pong pamantasan para tayo po ay makapagtaguyod ng isang klase po ng environment na talagang china-champion natin yung gender equality, yung inclusivity at respeto po, no, sa diversity sa iba't ibang aspeto po ng ating pong operations, no, sa academic, administrative, maging sa engagement po natin sa ating pong mga pamayanan. So, ang commitment po na ito ay hindi lamang po siya isang statement, no, kundi makikita natin na sa patuloy po ng mga ginagawa ng pamantasan natin, malalim po, no, ang prinsipyo po na yan at yan po ang gumagabay po sa atin sa lahat ng ating pong mga ginagawa. So, yung Galing at Dangal Award at yung policy manual po nito, ito po ang nagsisilbing paunang primary, no, na guide po natin para po ma-establish, ma-implement at ma-sustain po natin ang alin, yung pag-recognize doon sa mga sasabihin na natin na talagang outstanding na ambag, no, sagad ng mga kasamahan po natin sa pamantasan, mga empleyado, mga opisina, at maging mga proyekto, no, na pinagtutulong-tulungan po, no, na maipatupad ng ating pong pamantasan. So, yan pong manual po na yan, dyan po natin makikita at nasisiwalat, no, nakasulat po dyan yung ating collective aspiration para po talagang formally magkaroon po tayo ng isang paraan para ma-recognize, ma-acknowledge po natin yung mga kahanga-hangang efforts po ng mga kasamahan natin at ng mga unit po ng ating pamantasan. Dahil sila po ay kakampi, no, ng mga estudyante, ng mga nasa community at ng mga kapwa po natin kawani doon sa pagtatrabaho para po ma-integrate ang gender perspective sa mga core functions, no, sa mga special functions po nila, sa mga inisyatibo at sa pang-araw-araw po, no, na buhay natin bilang bahagi tayo ng isang pamantasan na naglilingkod at nagbibigay po ng iba't ibang klase po ng mga serbisyo doon po sa atin pong mga kliyente. So, kung maalaala po natin, ang atin pong God Award, ito po ay inaprubahan ng Governing Board ng BPSU noong 2025 sa pamamagitan po ng Resolution number 95. At ito naman po ay inadopt at inimplement po formally ng pamantasan sa pamamagitan naman po ng isang university order na inilabas noong October 28, 2025 po, no? So ito po ay sinimulan na po nating i-fully implement ngayong 2026 kaya meron po tayong online cascading po sa araw na ito. Ngayon, ano po ang purpose, no, ng God Award? So meron pong apat, no, fourfold po ang purpose kung bakit meron tayong God Award. Una, identify and celebrate. Sino ang i-identify at isi-celebrate natin? Yung mga gender equality trailblazers and champions po natin. Ibig sabihin, ito po yung mga grupo at mga tao na talagang sasabihin natin, very conscious na po talaga sa kanila, ano? Yung sa lahat ng gagawin nila, meron na po talagang dimension ng gender equality, ng empowerment, maisulong yung non-discrimination, at pag-address po, no, at pag-recognize na sa mga ginagawa natin, we work with diverse groups, we work for diverse groups. So dapat sina-champion din po natin yung welfare nila at kung ano po yung mga dapat nating gawin para maging best versions of themselves sila, ma-overcome po nila yung mga structural and systemic biases na kanila pong nakakaharap sa pang-araw-araw na buhay.
Ang ikalawa po nating purpose dyan is to incentivize, no? Siyempre, kailangan may insentibo po yung mga practices, no, na innovative, no, at maganda po, malakas ang nagiging impact, no, doon po sa goal po ng ating pamantasan para maging isang inklusibo, no, na higher education institution. Kasi yan po yung mga practices po nila na yan po ang drivers, no, ng positive change. Kasi di ba nakalagay sa BPS yung mission statement natin, mga change drivers tayo bilang mga kawani ng pamantasan. So, yung mga talagang nangunguna po sa pagiging change driver, syempre bibigyan po natin sila ng insentibo dahil napakahalaga at talagang kahanga-hanga yung kanilang mga ginagawa. Pangatlo, promote. No, ano yung pinopromote natin? Sa pamamagitan ng God Award, nilalayon po natin na makapag-promote po tayo ng isang kultura kung saan meron pong accountability, meron pong patuloy, no, na pagpapahusay at pagpapalawak, pagpapalalim ng gender mainstreaming efforts po natin. So yung pang-apat, isa-showcase po ng God Award yung dedication ng pamantasan natin sa pag-create talaga ng isang makatotohanan, no, na inklusibo at equitable po na academic community, na yung magiging influence ng ginagawa natin, it's not going to be relegated only to the four corners of our campuses, no, but in the broader society as well. So nakasulat po, no, rational po natin dyan sa statement of policy po ng ating GAD Award. Yun nga, yung malalim ang commitment ng ating pong pamantasan sa pag-uphold po ng mga fundamental principles po ng equality, inclusivity, malalim ang respeto natin sa diversity. At ito ay dapat na naipaparamdam natin sa lahat ng mga endeavors po ng ating pamantasan. So, pag binasa natin yung GAD Award, no, policy manual, doon talagang very meticulously ina-establish po natin na ito pong award na ito, this is a very commendable, no, na balangkas sa pagre-recognize at pag-i-incentivize ng mga outstanding contributions and accomplishments po ng mga kasamahan po natin na empleyado sa BPSU at ng mga opisina na nangunguna sa pagbibigay po ng iba't ibang serbisyo sa ating pong mga stakeholders. So, mahalaga yung mga efforts po na yon dahil sabi nga natin, yan po ay kakalat, no, at magiging lagana po, baka maka-impluwensya rin tayo ng iba pong at government agencies na katulad natin. So, ang BPSU GAD Award, ang vision po natin dyan ay maging isang strategic mechanism po siya. So, isang mekanismo na systematically i-identify niya, i-acknowledge niya, at i-reward niya yung mga exemplary efforts po na yon sa GAD. So, ang pangunahin pong layunin niyan is to establish, nakalagay po dyan, transparent, merit-based, and evidence-driven process sa pagpili, no, ng sino ba yung dapat na mabigyan ng award, mga deserving talaga na mga empleyado. So merit-based po ito at dapat ang mga claims po natin na ako dapat may award kami dyan kasi ang ganda nung project namin, no, talagang sinapuso namin yung GAD. O sige, dapat meron tayo pong mga means of verification. Evidence-driven po ang proseso po na iyan. So sa pamamagitan po ng award na yan, nilalayon po ng pamantasan natin na talagang to shine the spotlight and celebrate yung mga napakahanga-hanga, no, ng mga accomplishments po sa pag-i-integrate ng gender perspective sa iba't ibang initiatives natin. So, ako po, pag naiisip ko yung mangyayari, natutuwa ako kasi finally, nakita naman po namin na marami na po talaga tayong mga kasamahan, mga empleyado, mga opisina at mga proyekto na talagang nakita ko po personally kapag na-invite po ako o di po kaya nare-request po na i-check, no, yung mga project documents ng mga undertakings nito. Sabi ko, ang galing, no? Kasi talagang very evident na po talaga yung gender perspective sa ginagawa ng mga kasamahan natin. At it is high time, di ba, na mabigyan po talaga sila ng proper recognition at makatulong din yung mga reward system natin para maipagpatuloy pa po nila yung kanila pong mga ginagawa. So, kailangan we do the commendation publicly.
no? We have to publicize the beautiful and amazing things na ginagawa po ng mga kasamahan natin pagdating po sa gender and development. So, may legal na basihan po, no, yung atin pong God Award. So makikita po ninyo sa inyong screen, no, ito po yung mga pangunahin na legal basis. Siyempre, nangunguna po dyan ang Republic Act 9710, no, yung Magna Carta of Women. Yan po ang primary legal framework po natin sa karapatan po ng mga kababaihan. Nasusulat po dyan yung conscious effort at ano talaga, direktiba, no, na ibinibigay sa napakaraming ahensya ng gobyerno na kailangan pagtulong-tulungan nating ma-eliminate ang discrimination against women. So sinusuportahan po, no, ng God Award ang nakasulat po na objective ng Magna Carta kasi yun nga, ipopromote po natin yung mga gender responsive programs, i-recognize po natin yung mga efforts in the hopes na maging exemplar po sila ng iba pa pong mga ahensya ng gobyerno at ma-encourage talaga natin ang isang gender sensitive na institutional environment. Nandiyan din po ang Republic Act 11313, yung safe spaces po natin. Isa po yung landmark legislation at napakahalaga po ng role niyan sa pag-shape po ng mga prinsipyo na kung saan po natin ipinako po, no, ang ating God Award. So, ang safe spaces po, no, maliban po sa pinipenalize niya ang gender-based sexual harassment, no, yan po ay ginagamit din natin kasi isa po sa mga magiging categories natin. Doon ba sa mga kasamahan natin na gumagawa talaga ng magagandang proyekto, wala ba sa kanila ang nagva-violate, no, ng safe spaces? Mahalaga po 'yan, no, na elemento kasi maganda nga yung project mo pero nang sexually harass ka naman, 'di ba? So kaya mahalaga po, no, na ginamit din po nating basihan yung 11313. And then of course, nandyan po ang Civil Service Memo Circular Number 1, Series of 2001, tungkol po sa Program on Awards and Incentives for Service Excellence or Praise, no? Ito po yung circular kung saan minamandato po ng Civil Service Commission ang mga ahensya ng gobyerno, kasali po tayo bilang isang state university, na mag-establish po tayo ng isang Employee Suggestions and Incentives Award Systems or ESHAS, no? Ngayon, ang tawag na natin dyan ay praise. So, ang God Award po natin, naka-align po yan, no, sa objectives ng ating praise kasi structured po ang mechanism natin sa pagre-recognize at pagre-reward po ng mga exemplary performance and contributions po ng mga opisina, ng mga proyekto at ng mga kawani po ng ating pamantasan. So, ito po ay nakaangkla din po sa national standards para po makapag-boost po tayo ng moral ng mga kawani to further motivate them to be truly productive po. Siyempre, kinonsider din po natin ang mga issuances ng Commission on Audit pagdating po sa mga allowable prices and incentives kasi kailangan po natin siguraduhin yung financial propriety and accountability, no? So, kailangan sinusunod po natin yan. Kasama po yan yung, siyempre, yung laging sinasabi ng COA, ito po yung binabantayan talaga nila. Ano yon? Judicious use of government funds pagdating po sa mga awards, prizes, and incentives. So, hindi po monetary lamang ang magiging insentibo po natin sa God Award. May mga non-monetary incentives po yan. So, yan po ay mapapanatili po natin na maliban sa authorized, justifiable po talaga. At syempre, we will always remain transparent po sa disbursement po ng mga yan. Tiningnan din po natin yung Joint Circular 2012-01 po ng Philippine Commission on Women, Department of Budget Management, ng National Economic Development Authority, yung tawag natin sa NEDA noon. Ngayon, ang tawag na natin sa kanila ay Department of Economy, Planning, and Development. No? So, yung tatlo po na yan, ng 2012, naglabas po sila ng mandato para po sa pag-formulate, no, ng mga government agencies every year ng kanilang God Plan and Budget, ma-integrate po ang gender perspective sa mga programs and activities natin. So, may awards program po tayo. So, yung God Award, isa-subsume po natin yan sa sa award program po na ginagamit ng pamantasan po natin. And then, of course, yun nga, meron tayong sarili po nating praise. It is the local version of the CSC mandate po, no, na binanggit natin kanina. So,
maganda po yung pagkakabuo ng technical working group po na nagbuo no ng GAD Award led by the Professor Noy Marua. Dinisenyo po talaga yung GAD Award para seamless po no yung pag-i-integrate niyan no doon sa existing framework na meron po ang ating praise. So ang focus lamang nito no the difference is it focuses on the contribution sa GAD ng mga kasama natin. So consistent pa rin po no ang GAD Award po natin sa mga mas malalawak po no na pulisiya ng pamantasan natin na ginagamit natin to acknowledge employee excellence, organizational excellence. So ito na tayo. Papunta na po tayo sa exciting part. So by the way, para po sa mga nandito na nagjo-join, mamaya po ipo-post po no ng mga kasamahan ko yung link para po sa attendance po for today. Huwag po nating kalimutan na mag-fill out po ng attendance po natin para makita naman po namin kung sino po yung mga kasama namin na sumuporta kasi may mga nakikita po akong ilang tao dito na mukhang bahagi sila nung mga naiisip ko pong opisina na very eligible dito po sa GAD Award na ito. So sana makita ko po na dito pa lang sa cascading, umpisa pa lang ay talagang nandito na po kayo at sumusuporta. Sagutan po ninyo yung atin pong attendance form. So ito pong recording na ito, pag naging successful po yung recording, ipopost din po namin ito sa official Facebook page ng BPSUGFPSCHRE. Pati po yung attendance link, ipopost din po namin doon. Hindi na po kami nag-live stream, no? Kasi medyo problematic po ang internet connection natin ngayon. So, ipopost na lang po namin yung recording kung successfully makakapag-record po kami. So, yon. No, balik tayo dito po sa pinag-uusapan natin. So, doon na tayo sa exciting part. Ano-ano ba, no? Yung mga awards na andyan? So, meron po tayong 3 categories ng awards. So, ang una po ay yung tinatawag po natin na Alagad Award. So, this is an individual award. Alagad stands for Ally and Advocate of God. No, kakampi at advocate ng God. So, Alagad Award. So, ito pong award na ito, ang sineselebrate po natin, yung mga pinaka-dedicated, yung mga kawanin na talagang very impactful. No, hindi impactful, malaki ang impact no ng ginagawa nila at nagpakita po talaga sila ng exemplary commitment, significant ang mga personal contributions po nila on a very personal level as an employee of the university doon po sa advancement po ng GAD. So nire-recognize po ng Alagad Award yung mga empleyado na sa pamamagitan po ng mga initiatives nila, how they advocate no sa level nila, consistent yung efforts nila, nakatulong para magkaroon po tayo ng isang mas inklusibo, equitable at gender-responsive na work and learning environment. So 3 po ang mabibigyan po ng Alagad Award. May top 3 po tayo. No? So ano-ano yung makukuha ng top 3 employees po na ito na mabibigyan po ng GAD Award? Siyempre lahat po sila may plaque of recognition. Ngayon, may cash incentive po iyan. Si second runner-up, mabibigyan po siya ng 10,000 pesos. Si first runner-up, 20,000 pesos po. At si champion, meron po siyang 30,000 pesos. Mga kapatid, ito pong GAD Award. Every year na po ito, ha? Ang first award po ay gagawin natin sa 2027. So, kaya nagkakascade po tayo ngayon. So, you have more than enough time, no? Para po talagang ma-sure po ninyo na kompleto yung mga documents po ninyo. Ano pa? Maliban po dyan sa may plaque ka na po pwede mong i-display sa opisina mo, no? O kaya sa bahay mo. Tapos may cash prize ka. You will be prioritized for professional development, no? So pupondohan po ng GAD yung pag-attend po ninyo sa training na, syempre dapat po may gender dimension po yung training po ninyo. So alam ko po na minsan ang hirap, no? Gusto mong umattend ng training, mahalaga sa iyo yun, kaya interesado ka doon. Kaya lang very limited no yung kaya mo no na ipondo para sa sarili mo o ng opisina kung saan ka nakakabilang, limited ang pera ninyo. So pag nanalo ka dito, syempre palalakasin pa natin yung kakayahan ng mga nanalo na ito. So they will be prioritized for professional development. Syempre,
gusto nga natin celebrate, 'di ba? So we are going to make this person, isi-celebrate natin yung mga naging achievements at contributions ng tao na ito sa mga publications and platforms po natin. At maaari din po natin siyang i-nominate sa mga external awards gaya po ng binibigay ng Civil Service Commission, gaya po ng binibigay ng Commission on Human Rights, no? Po pwede pong mag-lead ang ating pong pamantasan through the GAD Evaluation Committee para i-nominate po ito pong mga recipients natin ito sa mga external awards pa. Alam niyo naman sa civil service, 'di ba? Pag nabigyan ka ng award diyan, di lang cash prize makukuha mo diyan. Pwede ka rin magkaroon ng salary increase diyan, 'di ba? So, mahalaga po no na talagang i-target natin ito, mga kapatid. So, paano ba magiging eligible dito po sa Alagad Award? So, para maging eligible, ang isang empleyado po na inonominate, kailangan inonominate no? Kailangan at least 1 year dire-diretso po no na GAD-related service ay nakumpleto po niya. 1 year no as of the deadline for nominations no. Tapos, kailangan yung mga sinasabi po nung nag-nominate sa kanya na naging accomplishments niya, nangyari siya within the last 1 year, immediately bago po siya, bago yung nomination period. No? Dapat consistent po yan, continuously naki-carry out niya. Madali naman pong patunayan yan sa IPCR. Tapos, sa IPCR, kailangan at least very satisfactory po ang kanyang rating, no? For 4 semestral or 2 annual rating periods po, immediately prior to the nomination. Tapos, hindi po siya nakasuhan at nakita na, guilty, no? Sa kahit na anong administratibo o kriminal na offense na ang nature ay moral turpitude at wala po siyang pending na kaso, no, laban sa kanya at the time of the nomination. So, papaano po ngayon ang magiging criteria for judging? Ito po siya. So, may mga percentages po, no, ng weight yung mga criteria po natin para sa Alagad Award. So, nagpa-participate ba siya sa mga activities ng GAD sa pamantasan? So, that is 20%, no? Ilan ang dinaluhan niya ng mga activities o baka hindi naman nag-a-attend dyan, no? Kasi dito po natin mami-measure kung ano po ang kanyang engagement sa patuloy po na pag-i-improve ng kanyang sarili pagdating sa GAD. So, kapag may dalawa na-attendan na GAD or GAD-related activity ang isang nominated na empleyado for a particular fiscal year, 100% po kaagad yan. Pag isa lang po for a fiscal year, 50% lang of the weight, no? And then pag wala, syempre 0. Ang ikalawa, natapos ba niya lahat ng mga GAD training na required, no, ng pamantasan na kanya pong ma-attendan. So, maliban, kunyari, faculty ako. Maliban sa GST, may iba pang mga training na dapat akong na-attendan. So, natapos ko na ba lahat yon? Pag natapos niya lahat, pinapakita po noon na siya po ay talagang nag-comply doon sa mandatory kung ano yung inuutos ng pamantasan. O baka pasaway, ayaw talaga umattend, no? May mga ganun. Minsan, ang ganda ng ginagawa, pero ayaw lang talaga umattend. So, kapag 100% na po yung nako-complete niya, lahat ng mga required GAD training niya, na-attenda na niya, natapos niya, may monitoring po kami noon, no? So, syempre, 100% of the 15% weight, no? Sa kanya na yon. Kapag ka po 50 to 99% lang ng total number ng mandatory training ang na-attenda niya, 75% lang po ng score. Pag less than 50%, no, ang kanya na kumpleto, meron naman, kaya lang wala pa sa kalahati yung natapos niya. 50% lang po yung ibibigay natin sa kanya. Tapos, kumusta ang feedback sa kanya ng kanya mga kliyente? Yung mga kasamahan sa trabaho, mga estudyante, yung mga nasa community, yung mga parents, no, mga nakakausap niya in the performance ng kanyang trabaho. Ano ang feedback sa kanya? So, ini-evaluate po natin dito yung mga documented tsaka validated na opinions or responses po ng mga clients po natin. So, syempre, pag kino-comment siya, positive contribution yon, no, para sa kanya. Pag mga formal complaints, syempre, may negative impact po yan sa score. So,
Kung ang isang empleyado po, walang nagrereklamo sa kanya, kung meron mang magsulat sa atin formally, yun ay para i-commend siya o 100% na po kaagad. So makikita ninyo, mataas po no so far yung 25 kumpara doon sa unang dalawa po na binanggit ko na criteria no. So wala kang reklamo, may commendation ka pa, 100% of the 25 sa'yo na yan. Kung wala kang reklamo, pero wala kang commendation, 50 lang. Siyempre, dapat ganun ka kagaling na kinokomment ka. Tandaan, exemplary performance ito, di ba? Tapos, kapag may complaint, no? Zero po yan. So, paano po namin malalaman yan? Ipapa-verify po namin yan, no? Sa mga feedback mechanisms po ng ating pamantasan, kagaya po ng CART, yung pong in charge sa 8888 at saka po sa contact center ng bayan. So, isi-certify lang po nila kung meron po kayong pending na case. Di naman namin hihingin kung ano yung nature ng case, kung ano talaga at sino na complaint. We're not gonna ask that. They are just going to certify if you have no complaint or you were really commended or may na-complain to before, tapos ito yung na-clear siya or may ongoing to, may pending ito na complaint, no? And then, syempre, titignan po natin yung IPCR po natin. Kumusta ang mga performance measures sa IPCR po natin? May gender perspective ba yung mga measures na nakasulat sa inyo pong IPCR? Kasi kung matatandaan niyo, di ba? Sa bago nating SPMS, dapat yung mga performance measures po natin sa IPCR, dapat may gender dimension. So that is equivalent to 40%. Bakit siya pinakamataas? Kasi sa IPCR po kasi nasusulat kung ano yung core tsaka strategic functions natin. So kung nilagyan niyo ng gender perspective yung inyo pong mga measures at yan po ay na-achieve niyo yung mga targets ninyo base sa measures ng inyong IPCR, ibig sabihin, ini-integrate niyo na talaga yung GAD doon sa pang-araw-araw na tinatrabaho po, no? So, yun po ang dahilan kaya siya 40%. So, tinitignan po natin yung proportion na talagang na-apply na natin, no? Yung mga natutunan natin sa mga training. So, kung 100% ng IPCR measures po ninyo ay may gender perspective, so may 40% ka kaagad. If the number of measures na mayroong gender dimension is between 75 to 99% lang, 75% lang of the total weight ang inyo pong ma-earn. Pagka naman po 50 to 74%, no? Yan po ay 50%. Pag less than 50% ng measures ang merong gender dimension, pero hindi naman zero, 25%. Pag wala po kayong measure na may gender dimension, syempre wala pong score. Meron po tayong maximum of 2 initiatives na po pwede pong magkaroon po kayo ng bonus point. No? May bonus point pa po. Kapag ka po meron po kayong mga self-initiated programs, projects, or activities na gender responsive. Yung kayo talaga yung nag-isip, kasama kayo sa grupo na yon, o kasama yan. So maximum of 2 initiatives lang po yan. So, if you volunteered no sa isang undertaking na masasabi nating gender responsive, hindi yan bahagi ng regular duty mo, pero you volunteered for it, at ang naging role mo dyan, ikaw yung proponent, ikaw yung gumawa ng proposal, o kaya ikaw yung leader, may additional na 5 points ka. Pag ikaw naman ay member, may additional ka na 3 points. So, posible na may additional na 10 points ka kung may dalawa kang gender-responsive PPAs, tapos parehas kang proponent or leader doon. Pwede rin namang may additional ka na 3 points or 6 points, no? Kung member ka ng isang activity or project, pwede rin meron kang 5, meron kang 3, no? So, it is a combination of the two. So, yun po. Para po sa ating Alagad Award, the individual category po ng ating pong GAD Award. Ngayon, may isa pa po tayong award category. Ito naman po ay para sa Group Office Award. Okay? Ang tawag po natin dito is the GADABLE Award. GADABLE or GADABLE. So it stands for Gender and Development Achievement for Best Practices
and Learning and or Leadership Engagement. Okay, God the Ball Award. Para po ito sa mga opisina. Diba? Ina-acknowledge naman po ng award na ito yung mga opisina o mga units ng BPSU na nagtutulong-tulong po sila at dahil doon nag-excel sila sa pag-i-integrate ng GAD principles doon sa core functions, sa daily operations, at sa regular programs ng kanilang opisina. So, ang sineselebrate po ng award na ito, yung collaboration, yung efforts, at saka po yung best practices, no? Kung saan makikita natin, talagang may sistema na po, no, yung approach ng opisina na ito para i-promote ang gender equality doon sa setting ng kanyang unit. So, meron po tayong magiging iba't ibang categories po ng mga opisina para syempre patas. So, ang categories po ng mga opisina natin, ibabase po natin sa scope, ibabase po natin sa size ng mga deliverables. Kasi syempre, hindi mo naman po pwedeng ipaglaban yung maliit na unit sa napakalaking unit. Unfair naman yun, di ba? So, meron po tayong subcategories ng GADABLE Award. Meron tayong award for small unit, may award po tayo sa medium unit, may award po tayo sa large unit. So, ano po ang makukuha ng mga mananalo dyan? Siyempre, may plaque of recognition pa rin. Tapos, magbibigay po ng funding sa total of 100,000. Hahatiin po yung 100,000, equitably distributed po yung amount na yan sa mga winners ng small, medium, tsaka large unit awards. Yung award po na yan, hindi po perang code cash ibibigay sa inyo. No, kailangan meron po kayong GAD-related project for implementation sa subsequent year. Kunyari, nabigyan kayo ng award 2027. Yung project po ninyo na pupondohan, yan po ay dapat for implementation ng 2028. Okay po? So, yan po yung bahagi din po na magiging award po sa inyo. So, mahalaga po na meron po kayong project document, no? Doon kasi natin makikita na dito gagastusin, no, yung pera na yon. Hindi po yan bibigyan kayo for example ng 35,000 tapos kakain kayo sa labas, no. Yan syempre dapat yung award ninyo yan ay mapupunta pa rin sa service ng mga tao, pero at least may assured na po kayo, no, na pondo for that particular undertaking na naiisip ninyo. And then syempre again, because we want to celebrate, syempre you will be publicized, no, and you will be commented publicly after the awarding ceremony sa mga publications and platforms po natin, i-feature kayo. At magkakaroon din po kayo ng opportunity para mag-host po ng mga best practice sharing sessions. Lalo na kapag merong mga sa atin, di ba? Merong mga nagbe-benchmark sa atin. So additional pogi points din po ninyo yun, no? Para sa mga susunod pa po ng mga awards po natin. So, paano maging eligible para sa GADABLE Award? So, dapat po ang isang opisina na inonominate, siya po ay continuously nag-ooperate na po for at least 1 fiscal year, immediately prior doon sa nomination period. Tapos, syempre, minsan makikita mo sa isang opisina, kunyari 3 kayo doon. Tapos, merong isa doon sa inyong 3 na hindi po kayo nagmi-meet sa individual qualification requirement, hindi po natin yan isasama yung pangalan niya doon sa nomination. Diba? Wala pa siyang na-attendan kahit isang GAD activity o kaya may kaso siya, bla bla bla. Hindi po siya kasali, no, doon sa magbe-benefit dito po sa award na ito. Syempre, unfair naman yun, diba? So, ano po yung criteria for judging sa GADABLE Award? So, meron po tayong iba't ibang criteria. So, ilang porsyento ng mga empleyado na naka-assign dyan sa office na yan ang tapos na sa lahat ng required na GAD training. No? So, dito natin makikita kung paano talagang sumusunod ang unit na ito doon sa mga polisiya ng pamantasan. So, kung 100% ng employees na naka-assign sa unit na yan ay tapos na sa lahat ng required GAD training nila, then you get the maximum weight of 15%. Pero kung 75 to 99% lang ng grupo ninyo ang nakatapos na, edi 75% lang po, no, ng 15 ang makukuha ninyo.
Pagka kalahati hanggang 74% ng employees ninyo, tapos na dyan sa mga mandatory GAD training, you get half of the 15%. If less than 50 but not zero, you get 25%. Pag wala pa po, zero po kayo dyan. Titignan din po natin ilang porsyento ng mga empleyado na naka-assign dyan sa unit na yan ang at least kalahati man lang ng mga measures sa kanilang IPCR ay may gender perspective. No? So, kapag ka po lahat ng empleyado, no, at least 50% or more ay meron na po kayong gender perspective sa inyong IPCR measure, then you get the total of 15. Pagka 75 to 99% lang of employees ang ganon, 75% of 15. 50 to 74%, 50. Less than 50% but not zero, 25. And then pag walang empleyado na may gender perspective sa IPCR, you get a 0. Ganun din po, no? Dapat ang inyong OPCR, if you are from a campus director or a vice president's office, no? That nominated ka. Pero pag you are a lower delivery unit, then DPCR po yan. Chine-check din po natin yan. May gender perspective ba yung inyo pong OPCR or DPCR? Ganun din po, no? Yung hatian din ng scoring, katulad ng kanina. And then feedback, no? Siyempre, tinitingnan natin, baka maraming reklamo yung office ninyo. Di ba? Or puro commendations pala yung office ninyo. Di ba? Yung ganun. So, kapag walang reklamo at meron commendation, you get the full 25. Kapag walang reklamo, kalahati lang. Pag with complaint, you don't get a score. And then, ilang porsyento po sa mga regular and special na ginagawa po ninyo, ang compliant kayo sa Hagadaga project identification and design checklist elements. Yung proposal po ng mga regular and special projects po ninyo, gender responsive ba? Compliant ba sa Hagadaga? You get 15. So, kapag ka po you get the full Hagadaga score, you get the highest score of 15. If you get a score na 75 to 99% lang po of the total 20, you get 75. Ganun pa rin, no? So, pag wala po kayong PPA na gender responsive, 0. Ngayon, pag ini-implement nyo na yung project, di syempre, naggagawa tayo ng mga monitoring reports o kaya terminal reports, di ba? May mga accomplishments or annual reports tayo. Chine-check din po, napanatili ba ang pagiging gender responsive ng regular and special programs, projects, and activities nyo na yan? Compliant pa rin ba sa Hagadaga PIME? So, ganun pa rin po, no, yung hatian ng score. So, that is for the group or office award. So, next, we have the second to the last award category. This is what we call naman po the GADvocate Award. So, project-based naman po ito. Ang GADvocate Award, it stands for Gender and Development, Advocacy, and Technical Excellence. No? So, ang nire-recognize naman po natin dito, yung mga outstanding na gender-responsive projects or programs. Kinonceptualize, dinevelop, in-implement ng groups within BPSU. Minsan kasi, sa isang research project, isang extension project, or isang project for students or for employees, hindi naman magkakasama sa iisang office yung nagtutulong-tulong, diba, to implement the project. It can come from people na naka-assign sa iba't ibang opisina, na-create sila ng project at pinagtutulong-tulungan nila yon. So, ito po yung essence naman ng GADvocate Award, no? Yung ganong klaseng mga proyekto, project level naman po ito. So, ang hina-highlight natin dito, yung mga initiatives na talagang mararamdaman mo talagang may mga positibo po na impact sa gender equality, pinapakita na nag-i-innovate sila, effective yung mga approach na ginawa nila para ma-address yung mga GAD issues ng grupo na magbe-benefit doon sa kanila pong proyekto. So, meron po tayong distinct awards. Isang GADvocate Award for regular programs or projects. So, ibig sabihin, yung mga ginagawa natin na bahagi ng routine function po, no?
ng pamantasan, tsaka isang special program or project award. So parang this is outside the normal functions naman. So ibig sabihin kahit na hindi na siya bahagi talaga ng ng university, pinasok natin siya kasi nga gusto talaga natin mag-ampag sa gender equality, no? So again, ang mga awards po dyan, may plaque of recognition ka. Tapos para maipagpatuloy mo or mapalaki mo pa yung project mo, bibigyan ka ng 50,000 pesos na funding. No? Total, 50,000 na paghahatian po yan sa regular at saka sa special. Again, enhanced visibility po sa mga publications and platforms. Tapos iso-showcase po sa mga GAD forums and conferences, hindi lang local, pati national, international, yan pong mga projects po na yan. Siyempre, dapat, marami po dapat ang mas makaalam ng ginagawa ninyo para yan po ay i-replicate nila o di kaya makipag-tie up sa atin yung iba pang mga government agencies, mga civil society organizations, NGOs, para mas malawak ang reach no nung project po na yan. So ano po ang eligibility niyan? So dapat tapos na yung project. Kasi paano mo malalaman kung ano naging impact kung di pa tapos, no? Tapos, yan po ay dapat na makikita talaga natin na pag in-assess namin using the Hagadaga, meron talagang compliance doon sa 10 elements ng Hagadaga. So, ito po ang kanyang criteria for scoring. Ano ang score mo sa Hagadaga Project ID and Design Score? Ano ang score mo sa Hagadaga PIME Pull-Out? Kung mapapansin ninyo, mas mabigat ang weight ng sa PIME kasi this is the part of the implementation, management, monitoring, and evaluation. Ang ganda-ganda nga ng project mo sa proposal level dito. Pero nung in-implement mo na, nalimutan mo na yung gender perspective, diba? So, ang mas mahalaga pa rin po yung actual na nangyari kaysa sa kung paano siya pinlano. 'Di ba? So, susunod lang po natin dito yung rule po ng scoring ng Hagadaga para po dito. Okay? So next, meron po tayong tinatawag na Kagadlingan Award or yung Hall of Famer po natin. Ito po yung pinakamataas na honor na po pwede po nating maibigay sa isang category kasi ibig sabihin, 3 consecutive wins in the same category meron siya. So, sa ngayon po, wala pa po tayong makita na cash prize dito. Pero siguro po, ini-implement muna natin to and then later we can always amend, no? We can always amend. But definitely, pag Hall of Famer ka na, that is that's the highest honor, no? Sabihin, hindi ka one time, big time lang. Na-sustain mo talaga, no? Naging way of life mo na. So, ang tanong, sino ang po pwedeng mag-nominate sa mga posibleng maging awardees? Kahit sino po. Mula po sa community ng BPSU. No? Kahit sino, pwede po. Pwede pong ikaw ay i-nominate po ng mga currently enrolled students. Pwede ka pong i-enroll ng faculty. Pwede ka pong i-nominate ng non-teaching. Pwede ka pong i-nominate ng mga graduates na, mga members na ng alumni. Pwede ka i-nominate ng mga representatives from partner agencies. Pwede ka pong i-nominate ng mga members ng mga CSOs, NGOs, people's organizations na may active collaboration po with the university. So ito po ay ginawa natin na ganito kasi minsan may mga ginagawa ang isang empleyado na hindi naman masyadong nararamdaman sa loob ng pamantasan. Siguro kasi hindi naman niya ugali na i-broadcast talaga. Pero ramdam na ramdam ng community. No? Ramdam ng estudyante yung ginagawa niya. So ito po yung dahilan kung bakit lahat po ng stakeholders natin, whether internal or external, ay maaari pong i-nominate ang isang tao, ang isang grupo, ang isang opisina. Okay? Tapos, meron po tayong regular calendar of activities po para po sa GAD Award na atin pong susundin simula ngayong taon. So, pagdating po ng October, yung GAD Award Evaluation Committee po na nabuo na po natin ngayon, no? Sila po ay
laging i-reconstitute pagdating ng October. So, ipapatawag po sila. So, yung trabaho po ng GAD Award Evaluation Committee, hindi naman year-round yan. May mga special months of the year lang, no, na doon talaga sila kikilos. So, kada October of every year, i-reconstitute po natin yan. So, ang nomination po kasi ay gagawin natin every year, no? At yan po, strategically, pag malapit na pong matapos ang isang fiscal year, doon po natin ibubuksan ang call for nomination, no? Pagka fourth quarter na. So, ito po ay ito pong timing kasi na ito, it will allow the university to do a comprehensive review po ng mga accomplishments, no, throughout the preceding year and whether academic or operational po yung year na yan. No? So, may mga specific deadlines po na i-announce kada maglalabas po ng call for nominations. No? So, paano yan i-announce? Di syempre, maglalabas ng memo, ipopost po yan sa mga official Facebook pages po natin, sa website, may mga public bulletins din po tayo para masiguro po na talagang widely disseminated po at mas marami po ang magiging aware kapag may mga call for nominations na po. So, ang reconstitution po ng Evaluation Committee, mangyayari siya kada October. And then, within November to December, dyan po mangyayari yung maglalabas na po ng call for magdi-disseminate na ng information. Oh, we are accepting na. This is the call for nomination. Kung meron na kayong gustong i-nominate, ito yung mga deadlines. And you have until December to submit the nomination documents. Kanino? Sa HRMD po. And then, pag pumasok na yung susunod na taon, hanggang second week ng January, di syempre, di ba, magsasubmit na tayo ng mga OPCR, IPCR, di ba, para doon sa huling performance rating period of the previous year. Isasubmit na natin yan. So, kung meron man pong employee or office, no, na nominate, the GAD Award Evaluation Committee will request for a copy of those units and those employees' performance contracts po. And then, ang evaluation committee po, re-reviewin po at i-evaluate po. Initial screening pa lang po ito, no? Yung mga nominations po, no? Paper evaluation for 2 months, basically, from January to February po. And then, yung shortlisted po, so kunyari, makaka-receive ka ng marami, may shortlist ka lang, no? Ipopost po yan bago matapos ang February or in March, para po i-open sa public kasi binibigyan po ang public ng pagkakataon na, uy, bakit nyo bibigyan ng award yan? I object. Hindi yan dapat bigyan ng award kasi alam nyo ba, may ginawang ganito yan. So, ito po yung pang check and balance po natin. Pwede rin po yung pang comment, baka may mga additional na mga ano pa yan, mga MOVs na ibigay ang publiko in support, no, of these people. So, yan po ay mahalaga na aspeto po ng mga calendar of activities po natin. And then, 7 business days after po i-post ito yung shortlisted, syempre, ino-open din po natin yung objections from the public. Okay? And then, pag sinara na po natin yon, ipopost po namin ulit, no, na, ito, may objections to, may move to disqualify, blah, blah, blah. So, meron din pong appeal process, no? Teka lang, bakit nyo kami dinisqualify? Teka, papaliwanag namin yung objection na yan. So, may appeal process po yan. 7 days po, no? After po ng objection period. Kasi ang goal po natin, pagdating po ng March, bago matapos ang March, within the conversion week of the university, doon po gagawin yung awarding ceremony. So, meron po tayong isang medyo pangmadiinan naman, no, na seremonya. Siyempre, bibigyan ka ng award. Siyempre, dapat, level up naman ng konti, di ba? Kasi nga, gusto nating i-celebrate, tapos simple awarding naman. So, level up lang natin ng konti. I-award po natin yan sa buwan ng March. So, every year, ganyan na po ang gagawin po natin dito po sa ating GAD Award. Okay?
So, ano po ang mga kailangan po na dokumento na isubmit, no, kapag tayo po ay merong ninonominate? So, syempre po, dapat may cover letter. Diba? So, lahat po ng nomination, dapat po, mag-fill out ka ng nomination form, dapat may cover letter yon. Comprehensive po ang cover letter. Ito po dapat permado po ito ng individual or an authorized representative of an office, no, or an organization, no, dapat yan po ay permado. Tapos yan po dapat yan ay notarized, no. Ibig sabihin kasi pag notarized talagang tinitindigan mo talaga na wala akong dinoktor dito, wala akong pineke dito, totoo lahat ng mga sinabit ko. So yan po ay formal declaration kasi, no, na tama at totoo po, no, yung mga kiniklaim po ng ating nominator. So na-underscore na may integrity po, no, yung nilalaman nitong mga dokumento na sinasubmit. So yung official nomination form, maglalabas din po kami ng format noon para ma-fill upan. Tapos may mga supporting documents po yan. So ano-ano yung mga po pwedeng maging mga supporting documents dyan? Di naman lahat kailangan, no? Pero pwede pong maging supporting document dyan yung Certificate of Participation sa mga GAD-related training or activities. Attach nyo doon, photocopy. Certified true copy nyo na lang sa HR. Yung pong mga IPCR, OPCR, or DPCR po na tinatakan po, no, either ng OPAD or ng HR, no, para po sa objective evidence po ng performance yan. Yung certification na wala pong reklamo against this person or against this office, yan po ay mangbumula sa CART, no, kasi dinedemonstrate po niya na yung service standards, yung ethical conduct, no, talagang compliant po sila dyan. Pwede rin po kayong maglagay dyan, manghingi po kayo ng mga recommendation, mga testimony letters, mula po sa iba't ibang mga tao, no, kwento nila, magbigay sila ng mga specific examples, paliwanag nila, bakit ka deserving, no? Ano ba yung naging impact ng ginawa mo, ng project mo, ng opisina mo. So hanggat kaya po ninyo, mas marami, mas maganda, no? Para talagang mapalakas po natin yung nomination po natin. Pwede nyo rin pong isama dyan, mga official memo, mga reports ng mga projects ninyo, kung na-feature na po kayo sa mga news articles, whether online or printed, may mga picture ka dyan, no? At ilan pa pong mga verifiable, no, na evidence, yan po pwede po natin yan isama. Kasi ano po yan crucial evidence po yan para sa evaluation committee na magve-verify ng mga claims, no? At makakatulong po yan sa evaluation committee para objective po, no, yung maging assessment po nila doon sa nomination ninyo using yung mga criteria na binanggit ko po kanina. So, mahalaga lang po, no, na susunod po tayo doon sa mga deadlines, no. So kailangan po kumpleto po talaga. Yan po ay i-deliver po natin sa atin pong secretariat. Mamaya may secretariat po ang GAD Evaluation Committee, ang GAD Award Evaluation Committee. So dapat kumpleto po. Hindi po pwedeng ito muna, habol na lang later. Kailangan pag binigay ninyo, kumpleto na yon, naka-envelope na po yung mga yan. At ibibigay po natin yan sa HRMD main office, no? Sa kanila muna yan, tapos yan po ito-turn over doon sa kanilang designated permanent secretariat. So, kailangan po na mahalaga po ito, non-negotiable po ito, no? Pag deadline. Kasi dyan po natin ma-maintain yung integrity ng award, no? At saka yung, syempre, maging efficient din po tayo doon sa iba't ibang schedule po ng activities ng GAD Award. Fundamental principle po yung fairness. So, hindi po pwede yung, ihahabol ko na lang kasi unfair po yun sa iba na nag-submit ng kompleto. Diba? So, kapag ka po incomplete, kasi nga may initial screening, paper evaluation, no? Pag nakita namin na incomplete, di automatic, i-disqualify na po yun. Diba? Kasi kailangan po talagang sumusunod po tayo doon sa guidelines. So, lahat po ng documents na isasubmit po para sa GAD Award,
yan po ay i-reviewin at gagamitin po ng evaluation committee para lang po sa purpose ng GAD Award. Para lang po doon sa screening, sa validation, at sa pagpili kung sino po yung magiging awardee. At meron pong confidentiality clause po, no, ang mga members po ng evaluation committee. Hindi po maaaring ilabas, lalo na kunyari, minsan merong isang magsasalaysay na ako po, naging biktima po kasi ako ng sexual harassment. Si ganito po, ang empleyado na ninonominate na to. Siya po talaga yung tumulong sa akin, bla 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 bla. Syempre, ano na yon, 'di ba? Information na yon na restricted na yon. So hindi po yon po pwedeng ikwento ng evaluation committee kung kani-kanino. Yun po ay doon lamang sa grupo na yon. So may non-disclosure agreement din po na pipirma ng mga members sa evaluation committee. Kasi nga, may ano lang, for the purpose of the GAD Award lang po yan. So, para ma-maintain po natin yung integrity ng ating pong GAD Award, no? Meron pong mga nominees na po pwede pong ma-disqualify. Bakit? Pag napatunayan po na nameke po sila ng dokumento, hindi po sila sumunod sa deadline, tapos nag-forge, nag-misrepresent, ayan. O kaya nag-violate na po sila ng mga safe spaces, ay naku, disqualified na po yan, no? Pwede rin po na naibigay na yung award sa'yo, pero babawiin, i-revoke, no? Kasi later, baka makita na, uy, may mga na-violate ka pala ang GAD principles, may mga legal policies ka pala, no, na hindi mo sinunod. Ayan, no, po pwede pong ma-revoke yan. May process din po sa revocation. So, meron pong initial allegation, tapos may investigation po, tapos meron pong pwede pong magsampal ng dismissal, parang petition to dismiss the revocation, no? So, may mga process po tayo dyan. Dadaan po dyan sa mga preliminary reviews, no? May mga, ano po yan, step-by-step process po na nakasulat din po sa ating pong GAD Award, no? And then, syempre, pwede rin pong umapila. Part pa rin po ito ng due process at saka ng fairness, no? So, you can appeal kung sinasabi niya i-disqualify ka or i-revoke, so may disposition ka ng protest. Pero once na nag-decide na po, the decision is final na po, tapos ano na po natin yung mga issues and concerns, no? So, kung meron man pong mga interpretations na kailangan gawin doon sa content ng policy, syempre po, ang mag-i-interpret po niyan ay ang committee. Okay? At meron din po silang turnaround time kung kailan po nila i-resolve yung mga bagay-bagay na yan para masiguro po natin na patas pa rin po tayo. Sino-sino ba yung members ng evaluation committee? Yan po. Ang mga members po ng evaluation committee, ako po, no, in my capacity as the GAD-CHRE director. So pag ako po ay hindi na GAD-CHRE director, kung sino po yung papalit sa akin, siya po automatic magiging chairperson. Kasi ang GAD-CHRE director po, permanent member po kasi siya, no, ng evaluation committee. Siyempre, kasi siya yung nakakaalam yung technical aspect ng gender and development. So siya yung mag-guide talaga doon sa team. Kaya permanent fixture siya dyan, yung director. Hindi po yung humahawak ng item. Kasi nga napapalitan naman, designation lang naman yan. Di ba? So, siya po ay i-assist ng isang vice chairperson, na po pwede rin naman pong mapalitan din, no? Pero sa ngayon, yan po ay si Dr. Ronald Quinto, no, ng Balanga Campus, also a member of the GFPS-CHRE. Ang secretariat po mula sa Human Resource Management and Development Office ay si Sir Ralph Escartin, no? Dinominate po siya ni Director Randilla. And then, yung pong faculty at saka non-teaching representative po natin, ninominate naman po yan ng elected PFEA presidente po ng BPSU. So for the faculty representative, that is Dr. Marites Pascual of Dinalupihan Campus. For representative ng non-teaching naman si Ma'am Josephine Tansyongko, no, from the library group po iyan. And then si Professor Normita Lugto, representing the alumni. And then we have Representative Jeffrey Reyes, no, representing the student. And then nagre-represent po sa research si Professor Adona De La Rosa. Mali yan ang spelling ko sa pangalan ni Ma'am. Teka, i-correct ko na. De La Rosa. Sorry po.
Yan. And then, sa extension group, si Ma'am Elma Munoz Gonzalez naman po. Sa finance, kasi syempre may finance aspect po, di ba, yung GAD Award. So si Ma'am Leila Eschoco. And for the representative of the administration group, we have Sir Giancarlo Salaveria, si Sir JC po, no? Yung ating pong representative sa grupo po na yan. So ano na po yung trabaho ng mga yan? So sinabi ko na kanina yung sa chairperson, no? Yung vice chairperson, susuportahan niya yung chairperson sa lahat ng duties and responsibilities. Pag wala yung chairperson, siya muna yung mag-a-assume ng role ng chairperson, no? Para merong continuity of leadership. So mag-a-assist siya sa pagko-coordinate ng mga activities ng committee, pagre-review ng documentation, sa deliberation, no? Magko-contribute din siya dyan. Tapos yun pong faculty representative po natin, siya po yung very particular po ang lente niya sa curriculum integration ng GAD, gender-responsive teaching methodologies, no, mga faculty-led projects or researches, no. So magpo-provide po siya ng mga insights doon sa academic impact at saka pedagogical relevance ng mga GAD initiatives ng mga nominated individuals or groups. Si non-teaching, siya naman po ay titingnan niya sa lente niya ano yung mga nominations na nakaka-comply sa gender-sensitive administrative policies natin, na-integrate nga ba yung GAD sa office operations, employee welfare, no? Participation ng mga non-teaching sa GAD advocacy. Nagbibigay po siya ng perspective sa operational and human resource aspects po ng GAD implementation. Si alumni, ang kanya pong perspective is external pero invested, no? Yung function niya, i-evaluate niya ano yung long-term impact tsaka reach ng GAD initiatives, no? Especially kung paano ba niyan na-impluwensyahan or na-engage yung community ng mga alumni. So, mahalaga po, no, yung feedback ng representative na ito pagdating sa sustainability tsaka sa social relevance ng mga GAD programs na ginagawa ng university. Nakakapag-graduate ba talaga tayo ng mga gender transformative na professionals? Parang gano'n. Doon po sa students at saka po sa additional members natin, ito naman, no? So, si student representative po, titignan po niya kung may direct impact ba, may relevance ba sa mga pangangailangan ng mga estudyante, yung ginagawa po natin, no? So, real-world application po ng mga GAD efforts po natin. And then, we have the representative from the research group. So, siya yung mag-check, no? Yung methodological rigor, contribution sa GAD knowledge, ethical considerations ng mga research. Kasi baka merong manominate na GAD research, di ba? Sa extension naman, i-assess po yung mga GAD initiatives when we engage with the community, yung mga outreach programs po natin. Ano po yung direct impact nung pag-address ng gender issues, no, among the target community. Si finance, syempre, siya yung magre-review ng financial aspect ng mga GAD projects, yung pondo natin, no, na gagamitin para dito sa award na to, dapat judicious ang paggamit, nagko-comply tayo sa mga guidelines ng budget. Tapos, si admin representative, si Sir JC, siya yung magpo-provide ng insights doon sa feasibility tsaka sustainability po ng mga GAD programs within the operational framework of the university. Siyempre, si secretary at lahat ng mga documentation nasa kanya. No? Mahalaga po yun. So, kung sakasakali po, no, na meron pong isang nominee na related sa isang member of the committee, para po masiguro na impartial, yung i-disclose po kaagad ni committee member kung meron pong potential conflict of interest. Tapos i-excuse niya yung sarili niya. Mag-i-inhibit muna siya. Tapos maghahanap muna tayo ng temporary replacement. Kasi ayaw po nating ma-taint na, kaya naman nanalo yan, member ng GAD Evaluation Committee si ganito. Di ba, ganon sila nun. Ano? Ayaw natin ng ganon. No? So, meron pa rin po mga mekanismo for that.
So, para masiguro po no na maayos po ang pag-implement ng ating GAD award, syempre may monitoring and evaluation ano po tayo, mechanism. So tuloy-tuloy po no, annual monitoring and evaluation po yung mangyayari para ma-check po natin o effective pa rin ba, no, efficient pa rin ba, relevant pa rin ba, may impact, is it sustainable, no? So, yan po ay gagawin natin how? Oh, collect tayo ng data, we continually analyze it, report, no? Report sa ating pong mga decision makers, no? Baka meron pang mga kailangan na i-enhance dyan. So, may mga monitoring and evaluation report and utilization po tayo dyan. No? We will document everything. Magkakaroon po tayo ng annual monitoring and evaluation plan. No? May petsa rin po sa pagbubuo noon. Tapos, syempre, magagawa po tayo ng Compendium of God Best Practices. So, magagawa po tayo ng parang coffee table book. Pa-publish po yan, isa-showcase yan, ikakalat natin yan. Tapos magkakaroon din po yan ng online version. Magiging bahagi na po yan ng knowledge base natin. So, that will be part of the knowledge products no ng GAD no ng ating pamantasan. Yung ating pong annual compendium of GAD best practices. So, bilang unang activity sa implementation ng ating GAD award or Galing at Dangal Award, meron po tayong pa-contest this year. No, may pa-contest po tayo. Magpapa-contest po tayo kung ano po ang official logo at ano po ang official disenyo ng plaque of recognition no, na ibibigay natin sa mga magiging awardees po natin dito sa GAD Award. Ito po ay magsisimula na itong contest na ito ngayong Marso. Okay? So, tingnan natin. Isa lang po ang pipiliin na mananalo dito po sa logo making contest, plaque design contest po na ito. At yung mag-isang mananalo po na yon, bibigyan po siya ng cash prize na 40,000 pesos. Okay? So, kung kayo po ay mahusay sa pagdidisenyo, no, pwede po kayong sumali dito. Sayang naman yung 40,000 mga besh. No? Bakit malaki? Siyempre, i-enroll na natin to sa sa Intellectual Property Office kasi gagamitin na natin ito na logo from here on out no para po dito sa mekanismo natin na ito. So, ang contest po ng GAD Award logo and plaque design ay mula March tapos matatapos po ito ng October. Ang mananalo po, i-announce po natin to be announced kailan? October 26. So sa October 26 po namin sasabihin kung sino po ang nanalo. Sino po pwedeng sumali? Basta bona fide employee ka ng pamantasan. Okay? Basta empleyado ka. Maski job order pwede. No? Basta dito ka pa din during the time of the Kemerut. No? March to October nandito ka. No? Pag empleyado ka, officially enrolled ka. No? So, paano sumali? Meron po kaming link na ikinalat noong nilabas po ang memo para po sa online test cascading. Nilabas po yan ng Office of the President, no? Yung registration form. Fill upan po ninyo yung registration form. Hanggang kailan po pwede mag-fill up ng registration form? Hanggang September 30. Bakit ganon? Syempre, October 26 po yung announcement ng winner. Di syempre, bibigyan nyo naman kami ng panahon para naman aralin at pagbotohan, no? Bigyan ng score yung mga entries. Paano kung maraming entries, di ba? So, September 30, 2026 is the last day para po isubmit ang online registration form na fill out na po ninyo. So, automatic magsasara po yan ng alas 12 ng hating gabi, 11:59 ng hating gabi, September 30, 2026. Tapos, pagkatapos yung fill-outan, i-message po ninyo ang official Facebook page ng GFPSCHRE. I-send nyo po doon yung link para ma-download po namin yung design ninyo ng logo at saka ng plaque. Dapat high resolution po. Okay? So, ito po yung rules. Ang isa pong estudyante or isang empleyado po, isang entry lang po ang po pwede niyang ibigay. Hindi po pwedeng isang tao, tatlong iba't ibang disenyo yung isasubmit. Hindi po. Isa lang.
Tapos, ang isang entry includes the logo design and the plaque design. That's one entry. Pagka po nag-submit po kayo ng entry na logo lang ang disenyo, disqualified po 'yun. Pag ang dinesign ang entry po ninyo ang design lang ay yung pangplake, disqualified po 'yun. Dapat ano yung itsura ng logo, ano yung itsura ng plake. Okay? So yan po yung ibig sabihin ng one entry. Tapos, pag po pinasok na po ninyo yung entry ninyo, di na po yan po pwedeng bawiin. I changed my mind. Papalitan ko po yung entry ko. No, 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 no. Hindi po pwede. So, pag-isipan po mabuti na ito na ipapasok ko. No? So, automatic disqualification po, pag meron po mga entries na nag-violate po ng intellectual property law, pag nakita po namin na may mga discriminatory, sexist, tsaka bastos na depiction ng mga tao doon po sa inyong disenyo, automatic disqualification po iyon. No? So, ito po yung criteria natin for judging. Ayan po. Makikita po ninyo sa inyong screen. No? So, meron pong 1, 2, 3, 4 na criteria for judging. So, 35 points goes to concepts relevance. No? Ano ba yung dapat nauunawaan na doon sa logo at saka doon sa plaque design, makikita natin na nasasalamin doon yung purpose tsaka nature ng award. No? Papaano kinommunicate ng design yung reputation ng BPSU, yung brand ng BPSU bilang isang leader sa GAD, no? Among state universities and government agencies. At papaano kinommunicate noong disenyo ng logo at ng plaque yung BPSU bilang isang gender transformative na eskwelahan. Okay, so that's 35 points. And then 25 points is for creative originality. Kasi kailangan pong masiguro na yung disenyo hindi kinopya lang no ng isang nag-i-exist na disenyo na, 'di ba? Kasi kailangan nga compliant po tayo sa intellectual property law. So, dapat original po talaga yan. Creative originality. And then, ano yung ibig sabihin ng versatility for 20 points? Kailangan po, hindi po mawawala yung quality ng disenyo kahit na baguhin po ang size, no, nung logo o nung plaque, kahit na yan po ay i-print po namin yung logo, for example, sa billboard, gawin po namin 3D, o kaya gawin po nating digital po yung format, kunyari i-carve yan sa wood, no? Hindi po dapat na nawawala yung quality ng disenyo. Very versatile po dapat yung disenyo. So that's 20 points. Pag sinabi naman nating impact, yun po yung overall aesthetic ng disenyo. Yung po bang pag tinignan ng isang tao, no, talagang, ay, ang ganda, no? Tapos, meron po siyang quality na parang timeless yung kanyang itsura, na kahit lumakad na ang napakaraming panahon, no, ano pa rin po, it sets it apart from other similar awards po. Kasi hindi lang naman BPSU ang merong parang award for God eh. Pero, yung itsura niya, yung aesthetic niya, pag nakita niyo yung logo, BPSU God Award logo yan. Diba? Tapos yun nga, kahit na magbago na yung, alam niyo, yung takbo ng panahon, hindi eventually sasabihin ng mga tao na, ay, ang baduy naman ng disenyo ng logo nila o ng plaque nila. Hindi mangyayari yon kasi meron siyang timeless na look. No? Yung ganon. So that's it for 20 points. No? So yan po ay, ano po natin, mga criteria po natin. So, ang decision po ng panel of judges, it shall be final and executory. Paano po madedetermine yung winner? Bawat isang member po ng panel of judges, bibigyan nila ng individual score lahat ng mga pasok na entries. Tapos, i-average po yung mga scores po na yun. Okay? So, ang magiging may-ari na po ng winning entry ay ang GFPSC-HRE. At ito na po ang gagamitin na official logo at plaque design po ng BPSU God Award beginning 2027 kasi sa 2027 March po natin ia-award yung first batch no
na magiging recipient po ng ating mga God Awards. Ayan. So yan po ang ano po natin, ang God Award ng Bataan Peninsula State University. Ayan. So maraming salamat po. So if you have questions, pwede po kayong mag-email sa amin sa gadmc@bpsu.edu.ph. Meron din po kaming webpage na nakasakay sa website po natin. So that is gad.bpsu.edu.ph, no? Para makita rin po ninyo. May digital God Corner po natin yan. Mga announcements din po, maliban po dito sa aming webpage, nag-a-announce din po kami sa official Facebook page ng BPSU. So, kung may mga parts po nitong online cascading na na-miss po ninyo, pag naging successful po ang aming recording, ipopost po namin ang recording nito dito po sa Facebook page. Pati po yung attendance, ipopost din po namin doon. So pag natapos na po kayong manood ng aming online cascading na recorded, posted sa page, pwede na rin po ninyong sagutan doon yung link for the attendance. Ayan. So yun, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po, no, ay makita po namin kayo sa mangyayari, no, na as early as October of this year, mag-o-open na po kami ng call for nominations. Kaya po March pa lang talagang sabi namin, basta tumungtong na yung March, mag-cascading na tayo kasi alam niyo, gusto ko magkaroon kayo ng mahabang oras para i-prepare yung mga dokumento na sa tingin po ninyo makakatulong. So ako po, ayoko na lang mag-name drop, pero off the top of my head, meron na po akong mga representatives from 3 offices. Nakikita ko ngayon na pwede po silang maging awardee doon po sa office award, no? Sana sumali kayo, no? Doon sa Gadable Award. Meron na po agad ako nakikitang 3 opisina na nandito na pasok po kayo, no? Doon sa Gadable Award. At meron na rin po ako nakikitang ilang mga empleyado na nandito na, naku, pwede po kayong maging alagad awardee. No? So, thank you so much. Na-post ba natin yung attendance dito sa chat box? Hindi pa. Ako na rin ang magpo-post. Ganun ba yun? Sige. Naka-post na po. Ay, salamat. Ayan po. So, thank you so much. I will stop sharing my screen. Do you have questions po ba? Hanggat nandito po tayo. Baka may mga tanong po kayo, no? Now is the time to ask those questions bago po kami mag-end ng atin pong online cascading. Ba't lagi ako nabubulol? Baka may questions po kayo. Ganyan. Wala na. I'm gonna stop sharing my screen. Ayan. Pwede po kaya kami mag-request ng ano po, kung kaya naman pong mag-open ng camera para po sa ating mandatory photo op. Ayun naman. Thank you so much. Ay, nandito. Salamat po sa suporta mula po sa sinuportahan tayo ng Cashew Center, ng mga taga-registrar, taga-HRMD, Records Office, Sir JC. Thank you so much. Thank you so much, Sir JC. Mahal ka namin. Oh, yung cart nandito. VPSA. Nako, sir. Salamat po. Thank you po. Mga taga-guidance. So happy. Scott, picturean mo na kami. Siririg. Okay po. Mag-start na po ako. Smile po. One BPSU po. Okay. Okay na po. Thank you po. Maraming salamat mga kapatid. Looking forward sa inyo pong mga nominations. You can nominate other people or ask them to nominate you. Walang issue doon. Okay? Maraming salamat po. Sige po. Thank you.
Pakisagutan lang po natin yung attendance po natin. Ano? So, siguro we will remain open hanggang 11. Bago, tas 11, isasara na po namin itong Gmeet para po makapagsagot po kayo ng ating attendance. Ano po? Thank you so much. Mabuhay. Fighting. It's Monday.